Let's go to the Lord in prayer before we begin the message. We worship you and adore you, O Lord God. Kayo ang tunay na dakila sa lahat, walang katulad. Punuin niyo ang aming isip at puso ng ganitong katotohanan upang ang aming pagsamba ay maging totoo sa pamamagitan ng kapangyarihan at pagkilos ng iyong banal na Espiritu, O Lord. Because apart from you, we cannot do anything. Huwag niyong hayaan ng Panginoon na maging outward form lamang para sa amin ang pagdalo ng iglesia o ang pag-awit o ang iba pang mga bagay, kundi ito po ay gawin ninyo na tao sa aming puso at nawa, buhayin niyo ang aming mga spirito na magkaroon ng ganitong mainit na pagsamba sa inyo. May you be pleased, O Lord, to bless and guide us sa panahon ng aming pag-aaral ng inyong mga salita. I need your wisdom and strength and guidance, O Lord, to proclaim your word with faithfulness and truth. At nawa, kayo ang tunay na maitanyag at maitaas. At nabigyan niyo po ang bawat isa ng tainga na handang makinig at ng puso na handang tumanggap ng mga katotohanan ito. Blessed be your name. In the Lord Jesus' name we pray. Amen. Alam niyo, tama-tama yung mga inaawit natin. Sapagkat maliwanag sa Biblia ang katotohanan that God is a glorious God. Siya ay maluwalhating Diyos. Isipin niyo, ang Diyos na sinasamba natin ay maluwalhati, hindi siya ordinaryo. Kaya hindi po pwede na tayo sumasamba sa Diyos at parang wala lang. Ganun kalaki ang ating Diyos. In fact, kapag binasa natin yung statement ni Moses in Exodus chapter 15, if you have your Bibles, turn with me there. Exodus chapter 15, and in verse number 11, ito ang kanyang katanungan. Exodus 15:11, who is like you, O Lord, among the gods? Who is like you, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders? Sinong gaya mo, O Panginoon, sa mga Diyos? Sinong gaya mo, maluwalhati sa kabanalan, nakasisindak sa pagpuri, na gumagawa ng mga kababalaghan? I want you to notice that phrase, glorious in holiness, maluwalhati sa kabanalan. That is who our great God is. At habang binabasa ko ito, and I hope nakikita nyo, parang mararamdaman natin yung mataas na paghanga at paggalang ni Moses sa Diyos habang binabanggit niya ang mga katagang ito. Hindi ba nararapat na sa bawat isa sa atin without any exception na gano'n na maging damdamin natin kapag tayo ay humaharap sa Diyos? Yung may napakataas na pagtanaw at paggalang so that you will be awed. You would have that wonder and amazement. Wow! He is a great God. At maliliit tayo sa harap ng isang napakadakilang Diyos na ito. Ang tanong, ganun pa ba ang nararamdaman natin pagdating sa Diyos? Dapat, lalo na kung tayo ay pinanganak na muli, dahil sa Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng Espiritu, nakikilala natin ang Diyos dapat sa isang mas malalim na kaparaanan. Hindi na kagaya nung dati na basta dadalo, aalis, walang nangyari, and then that's it. And even dapat, ito ang natural na nangyayari sa buhay natin araw-araw. That's exactly how we prepare to worship in church. Kung sa bawat araw ng buhay natin, sumasamba tayo sa Diyos. Because if you only try to worship God on a Sunday, it will never work. Because all of the week, wala siya sa buhay mo. Tapos, Sunday, you will expect He will meet you. Para yatang there's something definitely wrong. No, ang amazing thing is that maluwalhati ang Diyos, pero somehow, mayroong bahagi ng kalwalatian ng Panginoong Jesucristo na ibinigay sa Kanya ng Ama na Kanyang ibinigay sa Kanyang mga alagad. Ibig sabihin, sa Kanyang iglesia. Now, ito po mismo ang Kanyang panalangin sa isang
talata sa Biblia in John chapter 17, which is called as the great priestly prayer of our Lord Jesus Christ. Pag tinignan natin specifically John 17:22, John 17:22, and the glory which you gave me, I have given them, that they may be one, just as we are one. Sa Filipino, at ang kalwalati ang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. So I've entitled this message as The Glory of God in His Church. Ang kalwalatian ng Diyos sa Kanyang Iglesia. Na maliwanag sa Biblia na ang Panginoong Jesucristo ang kapahayagan ng Diyos. In Hebrews 1:3, ang description sa Panginoong Jesucristo, He is the brightness of the glory of God. Siya ang sinag ng kalwalatian ng Diyos. At maliwanag doon na tinutukoy yung Kanyang pagiging Diyos. At totoo naman, kapag Biblia ang pinag-usapan, walang sino man ang pwedeng mag-deny ng ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. Siya yung Diyos na nagkatawang tao, kaya hindi pwedeng tao lang siya. Napakalinaw, alam na alam yan in John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Napakalinaw. At yung salitang ito o verbo ay nagkatawang tao, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo ang tinutukoy. And of course, who would forget 1 John 5:20. Siya ang nagpahayag sa atin. Nalalaman natin siya yung anak ng Diyos. Siya ang tunay na Diyos. So maliwanag yan kung sino ang Panginoong Jesucristo. At dahil siya ay Diyos, taglay niya ang lahat ng katangian ng Diyos. Kasama na yung kalwalatian or glory. Paano natin uunawain yung term na the glory of God o yung kalwalatian ng Diyos? In fact, may mga nagsasabi na ang kalwalatian ng Diyos ang kabuuan ng lahat ng kanyang katangian. It is the summation of all of God's attributes. Si Robert McCurley, ito ang kanyang binanggit. When we speak about the glory of God, we are speaking about who He is, kung sino siya. The glory of God is the summation of all of His divine perfections and attributes which He is pleased in His grace to reveal, to manifest, to disclose to creatures, angels, and men. Iyon ang kapahayagan ng Diyos sa atin, ang kanyang kalwalatian. Kaya napakahalaga nito, hindi natin pwedeng baliwalain. At ang obserbasyon ni Dr. Richard Strauss, napakadalas daw gamitin ng term na glory of the Lord, na hindi lang pwedeng sabing ito ay isang katangian ng Diyos, kundi ito mismo ang Panginoon. It is the Lord Himself. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng ihiwalay sa Diyos ang kanyang kalwalhatian. Dahil kapag wala na ang kalwalhatian ng Diyos, hindi na siya Diyos. Again, if I may read the quote, it is the sum and substance of all His attributes, the totality of His inherent majesty. God's glory is who He is, what He possesses, and what He is like. God's glory is God in His essential being. Ang kalwalatian daw ng Diyos ang tumutukoy sa kung sino siya at kung ano ang meron siya. Ito ang sentro ng pagiging Diyos ng Diyos. Ganun kahalaga ang kalwalatian ng Diyos. Kaya pala, ayaw ng Diyos na ibigay kahit kanino yung kanyang kalwalatian. Natatandaan niyo siguro ang Isaiah 42:8. Napakalinaw doon, sabi ng Panginoon, ako ang Panginoon, yun ang aking pangalan. Hindi ko ibibigay sa iba ang aking kalwalatian o ang aking mangkapurian sa mga larawang inanyuan. Papansin nyo, yung kalwalatian sa Diyos lang yun. Hindi po pwede na ibigay kahit kanino. Nagagalit ang Diyos kapag itinataas natin ang bagay na ginawa ng tao o kahit ang tao mismo. Tayo yan o iba. Kasi ganun ninanakaw natin, gusto natin sa atin yung kalwalatian. Hindi dapat, sa Kanya lang yun.
Hindi pwedeng ipagkaloob ng Diyos at hahatulan niya ang mga tao na bumabaliwala sa Kanya at ang iniaangat ay iba, kahit ang kanilang sarili. Pero paano ito para sa atin sa panahon natin? Paano natin mamamalas ang kaluwalhatian ng Diyos? Muli, maliwanag ang Biblia, ang tanging paraan para ang Diyos ay magpahayag sa atin ng Kanyang kaluwalhatian ay sa pamamagitan ng Kanyang anak, ang Panginoong Hesukristo. Alam niyo ang patotoo ng mga alagad ng Panginoon. Sabi sa John 1:14, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang Kanyang kalwalhatiang gaya sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Nung nakita nila ang Panginoong Hesukristo, namangha sila at nakita nila somehow ang kalwalhatian ng Diyos. Nasa Kanya yun. Siya ang kapahayagan ng Diyos. Kaya sa panahong nagmiministeryo ang Panginoong Hesukristo, bagamat nakatago ang buong kalwalhatian ng Diyos dahil sa Kanyang katawang lupa, pero ando dun yun. Dahil siya ay Diyos, hindi kailanman nawala ang Kanyang kalwalhatian. Dahil yun ang Kanyang kalikasan. Kaya kahit sa panahon natin, ang tanging paraan para makilala natin ang Diyos at magkaroon tayo ng idea o yung pagkamangha sa Diyos sa Kanyang kalwalhatian ay ang makilala sa pamamagitan ng pananampalataya ang Panginoong Hesukristo. Walang ibang paraan ang Diyos. Pero kailangan nating maunawaan na ang kalwalhatian ng Diyos sa Panginoong Hesukristo ay hindi lamang sa Kanyang pagiging Diyos, kundi sa Kanyang pagiging tao rin. He is the God-man. Doon sa ating passage, balikan natin yung John 17:22. Ang sabi doon, at ang kalwalhatiang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Napansin nyo? Ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo, may kalwalhatiang ibinigay sa Kanyang Ama na Kanya namang ibinigay sa mga alagad niya o sa mga mananampalataya. Ibig sabihin, hindi ito yung inherent glory o yung kalwalhatian ng Panginoong Hesukristo bilang Diyos sapagkat hindi mawawala yun kahit kailan. Sapagkat hindi siya tumigil na maging Diyos. Ibig sabihin, marahil may kaugnayan ito sa Kanyang pagiging tao. At makikita niyo po, pwede rin, dahil ibinigay sa Kanya ng Ama, may karapatan at kapangyarihan siyang ibigay sa Kanyang mga tinubos. At sana maintindihan niyo to. Kung ikaw ay tinubos ng Panginoon, kasama tayo dito. Ang commentary ni John Calvin dito, Christ is not only the lively image of God insofar as He is the eternal Word of God, but even on His human nature, which He has in common with us. The likeness of the glory of the Father has been engraved so as to form His members to the resemblance of it. Dahil binigyan ng Ama ng kalwalhatian ng Kanyang anak, ito naman gagawin niya para baguhin ang kanyang mga tinubos at magkakaroon tayo ng kalwalhatian dahil sa Panginoong Hesukristo upang maging kawangis niya. Tandaan nyo, hindi tayo magiging kagaya ng Diyos. Pero somehow, may pinagkakaloob ang Panginoon para maranasan natin yung buhay na galing sa Kanya at maintindihan natin kahit papaano sino ba talaga ang Diyos at ang kalwalhatian niya. Napakagandang ginawa ng Panginoon. Now, balikan natin. Tandaan niyo po, no? Nung unang nilikha ng Diyos ang tao, in Genesis chapter 1, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa Kanyang wangis. Genesis 1:26. Pero nung mahulog ang tao sa kasalanan, somehow, hindi na ganun ang kalwalhatiang nasa atin. Yung wangis ng Diyos, medyo namar o medyo nasira. Kaya ang lumalabas sa tao yung kasalanan, hindi yung wangis ng Diyos. Bagamat andyan yan. Pero ang paraan ng Diyos, para ibalik
yung ganong wangis ng Diyos ay gawin tayong bagong nilalang sa Panginoong Hesukristo. Yun ang paraan ng Diyos. Kaya sabi sa 2 Corinthians chapter 4, verse number 6, alam nyo to 2 Corinthians 4:6, sapagat ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kalwalatian ng Diyos sa mukha ni Hesukristo. Na-imagine nyo yun? Habang tayo makasalanan, habang tayo malayo sa Diyos, habang tayo walang pakialam at pag-asa, isang araw, kumilos ang Diyos at sinabi niya, magkaroon ng liwanag. Bigla ka magugulat. Oo nga no. Naku, ang dami ko palang kasalanan, Panginoon. Patawad. At magugulat tayo, makapangyarihan niyo pala. Napakabuti niyo, Panginoon. Bakit ka kayo matagal na binabaliwala? Yun ang kaibahan ng pagkilos ng Diyos kapag inalis ka niya sa kadiliman at inilagay ka niya sa kanyang kaliwanagan. At doon natin nauunawaan ang kalwalatian ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Again, wag nawang mawala sa atin yung ganong awe and amazement. Unang pagkakataon na binuksan ng Diyos ang isip at puso natin, hindi tayo makapaniwala. At parang walang pipigil sa atin na magpatuloy na maglingkod sa Diyos. Pero paglipas ng maraming taon, ganun pa ba ang pagtanaw natin sa Diyos? O marami nang bumabagabag sa atin at hindi na siya ganun kalawalhati sa ating pagtanaw? Nangyari sa atin yan? Of course. Kung kagaya nyo ako, nangyayari yan. Kaya kailangan paalalahanan tayo ng Diyos. Alam niyo ba, ang kamangha-mangha dito, hindi natatapos sa pagpapakita ng Diyos ng kanyang sarili at pagbubukas niya ng isip natin at pagbibigay liwanag, pero binabago niya tayo. Ano mangyari? Sa pagbabago sa atin ng Diyos, makikita sa atin ang kalwalatiang iyon ng Diyos. Tingnan niyo yung 2 Corinthians chapter 3, verse number 18. 2 Corinthians 3:18. At tayong lahat na walang talukbong ang mukha, parang sa salamin, nakikita sa pamamagitan natin ang kalwalhatian ng Panginoon. Kapag tumingin tayo sa salamin, anong makikita nyo? Ang inyong refleksyon. At ganun daw ang pagpapaliwanag. Sa pamamagitan natin, nakikita ang refleksyon ng kalwalhatian ng Diyos. Paano nangyari yun? Kasi yung kadugtong nun, sabi, binabago ang ating anyo upang maging kalarawan niya mula sa kalwalatian tungo sa kalwalatian na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu. Ito yung tinatawag natin, we are being changed by God from glory to glory. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Kaya bagamat alam ko nararamdaman natin, na-frustrate tayo. Minsan, pinangihina tayo ng loob. Bakit? Kapag nare-realize natin, ang dami nating kahinaan. Ang dami nating hindi nagagawa para sa Diyos. Palagi na lang tayong lumalayo. Kahit na nagpakilala na siya, napakadaling ma-frustrate sa sarili at sabihin natin, ano ba naman to? Parang si Paul, di ba? Sinabi niya, "O wretched man that I am." Si Apostle Paul na yun. Pero pasin ninyo, ang pag-asang pinapakita sa atin, hindi pa tapos ang Diyos at binabago pa niya tayo kahit ngayon, araw-araw. Hindi pa ito yung finished product. Ang gusto ng Panginoon, pagharap natin, maluwalhati tayo sa kanyang harapan. And that's such a great encouragement sa mga tunay na mananampalataya sapagkat hindi dito natatapos ang lahat. Papunta pa tayo to the best things yet sa presensya ng ating Panginoon. Again, my question to all professing Christians, sa mga nagsasabing Kristiyano, ito ba yung natural na karanasan natin na alam nating binabago tayo ng Diyos araw-araw at excited tayo na
siya ang makita sa buhay natin at magpagamit sa Kanya. Kahit na nangihina tayo, siya pa rin ang nakikita. O baka naman, tayong kagaya ng maraming Kristiyano na sa tagal ng panahon, parang bumalik sa dating buhay at hindi na siya ang dahilan ba tayo nabubuhay. Masasabi ba nating siya talagang ating kasiyahan at para sa kanyang buhay natin, para sa kanyang kalwalatian? And let me address lahat ng mga hindi pa tiyak na mananampalataya. Sa puso nyo, alam mo, hindi ako Kristiyano eh. Pag ako kinuha ng Diyos, hahatulan ako ng Diyos eh. Ang tanong, anong pumipigil sa'yo para ngayon mismo ay magmakaawa ka sa Diyos at lumapit at magtiwala ka dahil sa Panginoong Jesucristo, pwede kang magkaroon ng kapatawaran. Gusto mo ba siyang maging Panginoon at tagapagligtas? Marami na akong narinig. Ang tagal-tagal ng panahon, hindi pa rin ako nasasave. Anong ginagawa mo? Palagi ka ba talagang nagmamakaw at lumalapit sa Diyos? O kinalimutan mo na rin talaga siya? Hindi sapat yung minsan mong naramdaman gusto mo sa Diyos. Ang tanong, handa mo bang ipagpatuloy hanggang makilala mo siya, hanggang mapatawad ka sa kasalanan, hanggang matiyak mo na ikaw ay kasama sa kanyang mga tinubos? Walang katulad, mga kaibigan at mga kapatid, ang mapabilang sa Diyos. Yun ba ang karanasan natin? Isipin nyo, no? Pag ganito ang ating pagtanaw, masasabi natin, dahil ang iglesia ay ang mga tinubos ng Panginoon, makikita natin na ang iglesia ang pagpapahayag ng kalwalatian ng Diyos. Dahil binabago tayo ng Diyos sa kanyang wangis, at ito yung binabanggit ng Panginoon na kanyang kalwalatian na ibinibigay niya sa kanyang mga tagasunod. Remember, it is in the church that God is glorified. Naluluwalhati ang Diyos sa kanyang iglesia, hindi sa kung saan paman. Di ba malinaw na sinasabi yan? You know, Ephesians chapter 3, verse 21. Ephesians 3:21. On point. Anong sabi? Unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Sumakanya nawa ang kalwalatian sa iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng mga salinlahi magpakailanman. Amen. Nakita nyo ba? It is by God's design na ang kanyang mga tinubos inahon sa kasalanan at ngayon nasa kanyang kaliwanagan, sila ang magpapakita ng kalwalatian ng Diyos at sa kanila tatanggap ang Diyos ng mataas na pagpupuri at kalwalatian. Hindi sa kung saan-saan. Pag naintindihan natin ito, hindi na ganun ang ating trato sa iglesia ng Panginoon na parang baliwala. Ibinigay ng Panginoon ng kanyang buhay para sa kanyang iglesia, pinakamamahal niya, tapos ang trato mo wala lang. May ginawa ba talaga siya sa buhay mo kung ikaw ay Kristiyano? Kailangan mag-sink in ang katotohanan iyan. At pansinin nyo, ito ang plano ng Diyos sa lahat ng panahon. Sana, kahit ngayon, naintindihan natin, gusto ng Diyos na sa pamamagitan ng kanyang iglesia, magliwanag para sa kanyang kalwalatian, lalo na sa madilim na mundong ito. Pansinin niyo po, no? Habang ang iglesia ay tinutupad ang kanyang misyon na gawin ang mga bagay para sa kalwalatian ng Diyos, yun lang ang paraan para ang mga walang pagkakilala sa Diyos ay mamangha at sabihin nilang, may ginawa ang Diyos sa mga taong yan. Sila ay kinilos ng Diyos, nasa kanila ang Diyos. Yun ang pagkakaibang gagawin ng Diyos. Mamamalas nila ang kalwalatian at kapangyarihan ng Diyos sa kanyang mga anak. Yun ang paraan ng Diyos. Natatandaan niyo yung sinabi ng Panginoon sa John chapter 13, verses 34 to 35. Kung may isang bagay daw na dapat nakikita sa mga Kristiyano
para malamang tayo ay sa Diyos. Ano yun? John chapter 13 verses 34 to 35, isang bagong utos ang ibinibigay ko, ibigin ninyo ang isa't isa. Tulad ng pag-ibig ko sa inyo, dapat din kayong umibig sa isa't isa. Malalaman ng lahat na kayo'y aking mga alagad kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. Mahalaga, tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Mahalaga na tama yung mga katuruan na pinaniniwalaan natin. Mahalaga na maging masigasig para sa gawain ng Diyos. Lahat yun mahalaga. Pero kung may isang bagay daw na gagamitin ng Diyos para makita ng lahat, tayo ay sa Diyos, yun ang ating pag-ibig sa isa't isa, sapagat ito yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. Maintindihan nyo bakit hindi ito pwedeng galing sa atin? Kasi iba-iba tayong personalities. Iba-iba tayo ng mga gusto. May mga taong madali tayong kalapit, may mga taong parang ayaw nating kausap. Pero tingnan nyo, dahil sa pag-ibig ng Panginoon, matutunaw yung mga ganong hidwaan. At matututunan nating mahalin ang bawat isa kahit na marami tayong kahinaan. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Hindi kayang gawin ng mga walang pagkakilala sa Diyos. Kung ayaw mo, di wag. Ganun ang attitude natin, yabang ngayon ah. Pero Panginoon, dahil sa pag-ibig nyo, pinapanalangin ko ang kapatid na ito. Tulungan niyo po siya. Begin to love people because of the love of God in us. At kapag ang iglesia ng Panginoon ang nagre-reflect ng kalwalatian ng Diyos, and we become more like the Lord Jesus Christ, ito ang magtuturo sa mga tao patungo sa Diyos, hindi sa atin. At pwedeng gamitin ng Panginoon para makilala nila siya sa isang kamanghamanghang paraan. Di ba yun ang dahilan bakit sinabi ng Panginoon dapat daw tayo magliwanag para sa Kanya? Remember Matthew chapter 5 verse number 16? Matthew 5:16. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. At sabihing magaling kayo? No? At luwalatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Yun pala ang main purpose. Yung buhay na binago, nagliliwanag para sa Panginoon, para siya ang maparangalan. And so you bring back all the glory once more to God. And the next time may magsabi sa'yo, alam mo, napakabait mo eh. Hanga ako sa'yo, galing-galing mo. Alam mo, hindi eh. Wala nga akong kakayanan, pero ang Diyos na nagbibigay sa akin. At alam mo ba, bakit kailangan mo makilala ang Diyos na ito? Use it as an opening to point people to God. Napakasarap, di ba? Kung bawat nagsasabing mga mananampalataya, talagang nagliliwanag sa mundong ito. Hindi yung tinatago yung ilaw at hindi magpakilala na Kristiyano. Huwag tayong gumaya sa mundo na lumalayo sa Diyos. Kailangan ng mga Kristiyanong hindi kumukuti-kutitap, yung mga Kristiyanong talagang nagliliwanag dahil sa kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. And so we'll begin to understand. As we go back to our text in John 17:22, ano ang epekto kapag ang kalwalatian ng Diyos ay nakikita sa kanyang mga anak, sa kanyang iglesia? Sabi ng Panginoon, at ang kalwalatiang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Intindihan niyo po? Bukod sa mamahalin natin ang isa't isa, magkakaroon tayo ngayon ng pagkakaisa sa Diyos. Hindi sa kung ano pa mang agenda, hindi dahil sa may pareho kang interes eh. Dahil sa pagkakaisa na binibigay ng Diyos at dun muli mapapapurihan ng Diyos at maisusulong ang kaniyang gawain. I wonder if that is happening to us right now at SGBC bilang mga nagsasabing anak ng Diyos, bilang matagal ng miyembro ng iglesia o matagal ng dumadalo. Talaga bang nangyari yun? Na tayo ay kaisa ng bawat isa para sa kalwalatian ng Diyos? O may kanya-kanya tayong buhay
And we don't even care for each other. Mamimili tayo mga kapatid. Gusto ba nating maluwalhati ang Diyos and to use us as a powerful testimony in this dark and sinful world? Or ayaw? Gusto na natin magpatuloy ng kanya-kanya. Remember what happened to the early church? Bago pa lang yung iglesia. Pero nung naranasan nila ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, napakalaki na nagbago. Tingnan nyo Acts chapter 2, and we will probably end with this part. Acts chapter 2, verses 43 to 47. Imagine what happened. Sabi nun, Acts 2:43, dumating ang takot sa bawat tao at maraming kababalagan at tanda ang nangyari sa pamamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang mga kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Pasinin niyo po. At araw-araw, habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsalo-salo ng may galak at tapat na puso na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao. Napapurihan ng Diyos at maraming tao nagulat. Natuwa sila sa mga nangyari. At sabi doon, at idinagdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Kailangan mga kapatid sa atin magsimula. Yung pagkakaroon ng mataas na pagtanaw sa Diyos, yung pagkamangha sa Diyos, at kapag tayo nagkaisa na talagang kailangan natin ng Diyos at iisa lang ang goal sa lahat ng ating ginagawa, maparangalan siya. Hindi madali na hindi mahirap, I should say, na mahalin ng iba dahil minahal na tayo ng Panginoon. Hindi mahirap na magpatawad sa iba kung pinatawad na ako ng Panginoon sa maraming kasalanan. At hindi mahirap na makipagkaisa sa mga kapatiran para sa ikasusulong ng gawain ng Diyos. Mas malaki pa to sa atin at sa mga personal na gusto natin. Pansinin nyo, dun naluluwalhati ang Panginoon at pwedeng pagpalain ng Diyos ang ganong pagkakaisa ng mga kapatiran para kumilos siya sa buhay ng mas marami pa at marami ang mga taong makakilala sa Panginoon. Sana po naintindihan natin, napakadakila at napakalaki ng ating Diyos. At sana magsimula tayo na naisin, Panginoon, gaya ng panalangin ni Moses, Lord, show me your glory. Gusto kong mamalas, Panginoon, at gusto kong mabago sa aking pagtanaw. Hindi na yung kagaya ng dati, pero makita ko kayo sa inyong kaluwalhatian at gamitin niyo kami, Panginoon, para sa inyong kaluwalhatian. May God be pleased to bless His word in our hearts.